Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Duterte Times. Napakaganda pong prediction, fearless forecast ni dating Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, pag nanalo si VP Sara sa impeachment trial, siya na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Pakinggan natin. Do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly, if kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos ang po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Tapos ang po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Tapos ang po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Tapos ang po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Do you think Isa pa. this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly, if kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos ang po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Sa isang separate interview, sino bang nag-interview sa kanya? Si Pinky Webman siguro. Sinabi rin niya na it's very easy for VP Sara to win in the impeachment trial. Mahihirapan si VP Sara sa Kamara na makakuha ng majority para supilin yung impeachment laban sa kanya. So, nakikita ni SP Drilon na mai-impeach talaga si VP Sara sa Kamara. Okay. Pag na-impeach ka, iakyat na sa trial. Ngayon, sa trial, madali. Bakit madali? Madaling manalo. Dahil you only, out of the 24 senators, you only need 9 votes para ma-acquit si VP Sara. At sabi ni SP Drilon, yung minority senators na siyam, it is expected that they will vote for the acquittal of VP Sara. O, di tapos na ang boxing. O, ano sa tingin nyo? Yung siyam na yon, meron bang mag-atras? Maliban lang yung tatlo. Yung tatlo bang ginigipit dahil sa flood control investigation? Escudero, Villanueva, and Jinggoy. Inipit, inipit. Kailan tingin ko itong tatlong ito, may prinsipyo ang mga ito. Hindi sila, they will vote according to their principles. Nagsalita na po si Senator Jinggo, matagal na, against siya sa impeachment. Dahil ayaw niya yung napagdaanan na nila, yung pamilya niya, sa tatay niya, si President Erap, ayaw niya. Kaya kahit ipitin pa nila si Jinggo, hindi yan boboto ng conviction ni VP Sara. So itong dalawa na lang. Kaya lang, ang solusyon dyan, sabi naman ni, granting, yung tatlo na naipit, boboto ng conviction. So, ibig sabihin, 6 minus 3, kulang na. Kulang na ng tatlo. Sabi ni Senator Marcoleta, doon naman sa majority, merong mga re-electionist doon.
At yung re-electionist, 4 daw ang re-electionist sa majority kong senators. Yung re-electionist, imposibleng boboto sa conviction ni VP Sara. It's either boboto sila sa acquittal or mag-abstain. Oh. So, yung 15 senators na majority, nakakuha ng 3 sa majority. So, 18 na sila. Eh, na-minusan din ng 4 na re-electionist, di 14 kulang pa rin. Kaya kahit anong, balibaliktarin mo pa ang numero. Oh, sa majority, tingin ko dito si Senator Mig Zubiri, taga Mindanao yan. Very consistent yan. May prinsipyo yung tao na yan. Yung impeachment last year, yung tatay ni Senator Zubiri, si Congressman Jose Maria Zubiri, of all the congressmen sa Bukidnon, I think 5 congressmen, yung tatay ni Governor Zubiri hindi pumirma sa impeachment kasi very loyal ally or friends ng mga Duterte ang mga Zubiri. Kaya hindi boboto conviction ni VP Sara itong si Mig Zubiri. Sino pa? Ang nakikita ko lang Pia Cayetano. Malapit na kaibigan ng mga Duterte ang mga Cayetano. Kaya nga nung 2016 na eleksyon presidential, ang kinuha ni Tatay Digong natin si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nakikita ko si Senator Pia Cayetano boboto acquittal ni VP Sara plus yung 2 bilyar. Kung hindi man yan boboto ng acquittal, pwede silang mag-abstain. Kaya forecast ko rin siguradong mananalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial sa Senado. Punta na tayo kay Senator Drilon kung malusutan ni VP Sara ang trial tapos ng boxing, siya na ang susunod na presidente. There will always be a day of reckoning. Sabi ni Tatay Digong, malapit na. Humanda na kayo. Yung group effort na nagpakidnap sa aming Tatay Digong. Lintik lang ang walang blank. Bahala na kayo. Magtago na kayo kung may mapagtaguan kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo og gero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? 7 naman katuig mo. 7 na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa 7 na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabya ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw kay. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Naa. So pila ka buok imong estudyante? 4. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlaw nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitabangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya
pila na katuig. Oo. Salamat po sa tabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud Lagi. Asa man imong asawa karon niya? naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.